Pursigido naman ang ilang grupo sa kanilang kampanya laban sa posibleng pagbabalik sa Malacanang ng mga Marcos. Ayon kay Senador Bongbong Marcos na tumatakbo bilang Vice Presidente, inaasahan na raw niya na may mga grupong kokontra sa kanya. Narito ang aking report. Pursigido ang ilang grupo ngayon para sa kampanya nila laban sa pagtakbo ni Senador Bongbong Marcos Jr. Ang grupong Akbayan nag-ikot sa Vinson's Hall sa UP Diliman, suot ang mga maskara na litrato ng senador. May nakatakip na kamay sa bibig, sa mata o sa tenga na sumisimbolo raw sa kawalan ng karapatan noong panahon ng panunungkulan ng ama ni Senador Marcos. Itinatag din ng grupong Karma o Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang ngayong buwan. Kasapi rito ang mga grupong lumaban kay Marcos noong dekada 70 at 80 sa pangunguna ni Atty. Rene Sagisag at dating Senador Nene Pimentel. Nagpunta rin sila sa UP para ipaalala ang mga nangyari noong panahon ng martial law. Kasama sa Karma si Bonnie Ilagan na nakulong mula 1974 hanggang 1976. Ang pinakamatinding ginawa sa akin, bukod dun sa pinlansya ang aking talampakan, ay yung pilit na pinasukan ng tingting ang aking ari. Yung sinasabi nila, martial law ngayon, wala kayong pwedeng gawin, hindi kayo makakapagsumbong kahit sa abogado o korte. Isa si Ilagan sa libu-libong Pinoy na naghain ng human rights case laban kay Marcos. 30 taon nang nakalipas, ang pagkadismaya raw niya unti-unting nagiging takot, lalo na tumatakbo raw ang anak ni Marcos para sa pagka-Vice Presidente. Sa huling Pulse Asia survey, pumapangalawa si Marcos kay Senador Chis Escudero. Sa SWS survey naman, tie na sila ni Escudero. Ang ina ni Marcos na si Imelda, tumatakbong congresswoman sa Ilocos Norte. Ang kapatid na si Amy naman, kumakandidato muli sa pagkagobernador ng Ilocos Norte. Pero ang senador sinabing inaasahan na raw niya na may mga grupong kokontra sa kanya. They opposed my father, and so now they are opposing me. So that's something that, again, is not unexpected and is a natural part, normal part of the political process. Pakiusap lang niya na sana bigyan siya ng pagkakataon na patunayang may magagawa siya para sa bansa. Maganda ang pagtanggap ng tao sa mensahe ko na pagkakaisa para sa kaunlaran ng ating minamahal na Pilipinas. 30 taon na ang EDSA Revolution kaya pakiusap ni Ilagan 10 ng kasama niyang biktima. Huwag kalimutan ang nakaraan.